Kafishi. Nandito tayo ngayon sa Kita Ibaraki pa lang kami yan, pero pupunta kami ng Fukushima para sa Hirami fishing. Ilalagay ko na lang dyan sa sa ibaba kung ano yung Hirami. Samahan nyo kami ulit mga ka-fishing.すごいいいやつ撮ってた。Kuring cumuca itu karatuan. Oh my gosh. Oh, yang pakai kata ninja. 2,000 years later.
Ay mga ka-fishing ito na yung mga nahuli namin na flatfish. Kaya lang hindi ko alam ang Tagalog nito. May itinuro yung kapatid kong pangalan niya na tawag sa Mindoro. Kaya lang hindi ko masabi kasi ang sagwa ang pangalan niya sa Mindoro. Kaya eto siya. At sinearch ko, ang English niya ay Japanese flatfish or Korean flatfish. Nilinisin natin to, tapos gagawa tayo ng sashimi out of this. Gustong ulamin ng anak ko mamaya, kaya gagawa tayo. Madaling araw ngayon kahapon dumating kami dito sa bahay ng mga bandang alas 4 na yata ng hapon. Naglinis muna ako ng bahay, tapos hindi ko nalinis to kasi parang antok ako, natulog muna ako. Kaya ngayon ko lilinisin ngayong madaling araw. Puro isa lang ang gawin natin dito sa bahay. Tapos ito, katulad ng dati kong mga vlog, babalutin natin sa kitchen paper. Tapos, ano bang tawag doon? Basta yung nikaste, yun yung tawag nila. Patatagalin natin mga 2 to 3 days sa ref. Sa ref para lumabas yung natural na oil ng isda. Tsaka namin dadalhin sa restaurant ng asawa ko. Wala lang, isasali lang sa menu kasi minsan may mga customer din na naghahanap ng wala bang isda si Sacho, mga ganun yung mga usapin minsan dahil alam nilang nangingisda nga kami. So pag may mga nagtatanong na ganun, may ilalabas yung mga staff namin. Sige, umpisa na natin itong mga ka-fishing, ha. Ka-fishing, ingat kayo sa nito, ha, sa ewan ko nakikita nyo sa ngipin nito, kahit patay na siya, tawag nito, sharp yung mga ngipin niya. Wag nyo na lang hahawakan yung sa may bandang ngipin. Masusugatan po kayo, nagpa-sharp po ng ngipin nito. Tanggalin muna natin ang talis-lis at saka yung dulas na padulas ng isda. Pag may nanonood ng mga bata dyan, wag nyo sa mga nanay at tatay nyo na lang ipagawa itong mga ito kasi mahirap masugatan, baka masugatan. Nadulas siya mahirap hawakan. Meron akong pangkaliskis yan talaga na ginagamit, kaya lang tawag nito, madulas siya, so parang mas maganda na knife yung pantanggal na ito. Natatanggal maski yung dulas niya. Para hindi mahirap hiwain. Katayin. Ano bang tawag yun? Basta ganun yun. Para hindi masyadong mahirap. Hawakan, ganyan. Yung ulo. Dito, hindi ko na rin kailangan ang martilyo dito kasi saglit lang. Baka dun sa malaki ko kailangan. Mga ka-fishing na, pag gumagawa kayo ng pag naglilinis kayo ng isda ng pang sashimi, isasama nyo na agad to. Kasi may matigas dyan sa palibot niya. Lagi naman pag sa isda, talagang kahit yung mga tuna, tatanggalin mo na dun sa may dun sa may, ito nga, hindi ko alam kung ano to. Ito. Yan. Tanggalin mo na dyan kasi pag kayo malalaking isda, kasama na yun sa panga ng isda na pwede mong sa may lieg pala, pwede mong ihaw ng separate na.
Etong itsura niya mga ka-fishing. Ayan. Maan lang siya, yung manipis lang kasi itong isda na to. So, mahirap tong kumbaga, para sa akin ha, dahil hindi nga naman ako professional, mahirap tong isashimi para sa akin. Pero, tawag nito, kasi konti lang yung laman. So, kukuhanin natin yung laman, tapos yung, yung buto, tatapon. Tapos, ito yung sinasabi ko na, dito sa may bandang ganito, yung mga magagaling na gumagawa ng palikpik ba to? Tawag yan. Yung mga magagaling gumawa ng sashimi talaga, mga chef talaga dito, nakukuha nila, may mga laman-laman yan konti. Yun daw yung pinakamasarap na part ng flatfish. So, try natin. Malay mo naman makuha ko. Ito na. Hiwain ko dito sa gitna. Parang katulad pa rin sa tuna. Kaya lang yung tuna mas madaling gawin. Ewan, sana nakikita niyo yung ginagawa ko. Ayan mga ka-fishing. Ganyan lang ka nipis yung niya, yung laman niya. Sasagad natin hanggang dun sa buto. Kukuha pa siya. Diba? Ayan mga ka-fishing. Ito. Itong puti-puti na to. Ito daw yung pinakamasarap. Ayan. Hindi ba nakikita niyo? Ano ba yan? Bakit ang ilaw ng aking camera ay tumidilim siya? Naka-first, na tayo? Naka-first day, na tayo dun sa first na side na. Kabilang side naman, mas manipis po ito ang kabilang side. Isa dun sa isa. So, parang ang tawag nito, mas madali yung side na kanina kaysa dito. Ito yung isa pang tricky sa paggawa ng sashimi na ganito. Kailangan natin tanggalin yung balat niya. So dahil tatanggalin natin yung balat niya, malinis mabuti ko. Tatanggalin na natin yung balat niya. Kailangan hindi siya madulas-dulas kasi mapupunta yung amoy niya sa pupunta yung amoy niya sa laman. Wala na akong ilaw, medyo madilim-dilim. Paliwanagan ko naman sa pag nag-i-edit ako. Tanggalin mo yung ito tricky mga ka-fishing. Tatanggalin natin yung balat. Maski ako, hirap na hirap pa din akong gawin hanggang ngayon. Pero kailangan natin tanggalin kasi gagawin sashimi. Buto-buto. Tanggalin natin yung dito sa kasi may mga buto-buto pa siya dyan. Tanggalin na natin. So, kailangan ilapit ko na siguro masyado yung camera para makita nito. Gagawin natin yung position ng camera.
tanggalin natin itong balat mga ka-fishing ha. Ang pagtanggal nito medyo tricky. So, kailangan matutunan ng pag-aralan ng ilang beses. Ayan. Gagawa ka ng mahahawakan mo para mahila yung balat. Hihilain natin yung balat. Hindi itong kutsilyo yung panggaganon mo, kundi yung balat ang hihilain mo para maganda yung labas nung dito sa may ganito. Try natin ha. Hawakan mo siya nito dahil madulas kasi ito eh. So, try natin ha. Teka, baka maputol eh. Pag naputol, ulitin natin ulit. Yan. Hila-hila ha. Iyan. Ito yung itsura na mali-mali. Ito yung itsura ng balat. Yan. At ito po yung labas niya. Ayan. Medyo hindi katulad yung nagawa ko kanina na hindi ko na-record. Ito dapat mas maganda to. Ayan, may ganyan siya. Medyo lumalim yung kutsilyo ko ngayon. Ayan. Yan. Ready for sashimi na to. Tapos ito ay separate nyo. Galing sa palikpik to. Masarap to. Yung kanina ito, hindi ko kasi na-record yung kanina. Mas magandang ginawa ko. Ayan. Yan. Separate nyo kasi masarap yan sa sashimi. Yan yung pinakamalasa sa akin. Isa pa. Ano na natin to, babalot natin para hindi magkulay brown yung lalagay natin ng 2 to 3 days sa ref, hindi sa freezer mga ka-fishing ha, unless na lang kung yung freezer nyo ay minus 60 degrees ganyan. Meron kaming ganun kaya pwede namin i-freezer. Kasi sabi ng asawa ko, nagbabago ang lasa pag sa ordinary freezer mo lang i-freeze. Pagka sa minus 60 degrees or above, hindi magbabago yung lasa. Tsaka yung amoy niya. Medyo nagbabago lang sa kulay. May ibang medyo hindi maganda minsan yung kulay niya. Depende sa isda. Yun yung iingatan mo. Pagka ganun yung nangyari sa isda mo, ano mo siya, kalusin mo sa ibabaw. Ganyan. Kakalusin mo siya ng ganun. Tanggalin mo yung brown niya. Kasi hindi maganda yun sa sashimi. Parang sabihin nila, luma na to Although, alam naman nila na medyo lulumain mo talaga yung isda para lumabas yung ano niya, yung natural na ay sus Marios, natural na ano niya, na oil niya. Kaya mas maganda pa rin talaga yung matanggal yung brown niya. Ayan o, mga ka-fishing, hindi ko nakuha yung laman. So, dikdik natin. Yan. Idiin natin ito. Yung pagiging dayag, ay yung pagkadayagonan ng knife ko ang mali. So, mga ka-fishing, trial and error na lang kayo. Ganyan. Tanggalin natin ito. So, all in all, ganun po yung paggawa ng flatfish pag ready ng guminasay. Sorry.
ang pag ready ng flatfish sashimi. So ito, ano na natin ito ngayon sa live. Kuha tayo ng bulaklak sa ano po, sa halaman po, ano, orchids. Try natin kung pwede kong gamitin. Putol ko lang. Yan ang mga ang tawag dito, ang ating gagamitin na kaartihan sa sashimi, flatfish sashimi. Aside, try to ito, mga ka-fishing. Itong isa nilang gamitin natin. May kulay. I-try natin as much as possible, manipis lang siya. Kasi, anong tawag nito? Yung karne nitong isda na to, medyo matigas siya eh. Pagka kinain mo siya. Hindi matigas. Ano ba yun? Yung makunat ba? Tawag doon. Tanggalin natin yung mga gilid-gilid para mas magandang tingnan konti. Ayan. Try natin na nakikita nyo ba yung ginagawa ko? Sobrang nipis siya. Yung hanggang kaya niyong panipisan. Go! Nipis. Next. Makunat po yung isda na to, pero napakasarap po siya. Pwede pong sashimi, pwede rin pong shabu-shabu. Gawin natin manipis na manipis. Binago ko po yung plate kasi masyadong malaki to. Out na siya. Parang ang hirap anuhin, ang hirap ayusin. So dagdagan natin ito. Ayan. Ayan. Tapos lagay na natin yung ating flour. Hindi ko alam kung maganda dyan sa likod, but tinatry kong maging maganda yung taas niya. Kasi masarap to eh. Baka sakaling magustuhan ng anak ko. Yan. Okay. Okay. Tsaka natin lagyan. Wasabi. Okay. Ito po yung itsura. Okay.